Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos, the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so first of all, let us just honor our subscribers. They are now 6,180 subscribers. 20 na lang po guys, and then ano na po tayo? 6,200 na. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. And all our subscribers are located around the world and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so pag-usapan natin, no, yung about ano, sumagot na po si Pangulong Bongbong Marcos kasi papunta po ng Vietnam, si Pangulong Bongbong Marcos, no, to attend a conference yata yun. Okay? Now, sumagot na po siya, no? Sabi niya, pinagre-resign siya, no? Ng mga Dutertes. Okay? Tapos ano pa, no? Sabi, involved daw siya sa drugs, etc. Okay, ngayon, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay, it is the fentanyl. Yun ang kasagutan niya. Siguro nangyayari ito kay PRRD. Ay, very dignified pa rin ang kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So sabi niya gano'n, ano, no? So, dapat na alagaan ng mga doktor ni PRRD, si PRRD, no? Para naman maging maayos ito. Huwag sana na nilang hinahayaan ito. It is the fentanyl, according to him. No? Yung fentanyl po, isang ano yata yan eh, painkiller. Okay, pero talaga halata mo naman nangangayayat si ano no, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat nagpapahinga na lang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At saka yung mga nakapaligid sa kanya, mga vloggers, dapat hindi na siya inaano, no? Dapat nagpapahinga na lang talaga siya. I-enjoy na niya ang kanyang retirement. Bakit naman po ganyan, no? So dapat hindi po ganun, no? So sumagot na po, very dignified ang nasagutan kay Pangulong Bongbong Marcos, it is the fentanyl. Hindi ko lang alam ko kung merong mga ano yan, no? Magdidemanda ba si Pangulong Bongbong Marcos, no? Dahil napakaano po doon. Pwedeng gamitin yung cyber libel, cyber defamation, something like that. May mga ganyang bagay, no? Delikado po dapat hapulin na ni First Lady Lisa Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Romualdez, ang mga nag-aakusa sa kanya na gumagamit siya ng drugs. Kasi kung hindi po niya gagawin yun, ay mahirap po yun. Hindi, hindi po tama yun. Okay? Kasi aakalain ng mga tao na tama ang mga pinagsasabihin ng mga Duterte. Ako po ay hindi wala naman akong pinapatigan sa mga ganito, no? Pero ang akin lang, ang reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo po si ano, si Kibuloy, Pastor Kibuloy, di ba? Magawa siya ng paraan para hindi po masira kahit sira na yung pangalan niya. Ganun din po sana si Pangulong Bongbong Marcos. Umaksyon na po tayo, no? So ano po, no, kahit nga former president yan, kung talagang tingin nyo ay talagang nagkasala sa inyo, ay gawin nyo. Kasi kung hindi gagawin yan, ay baka naman po kalain ng mga tao ay tama at gusto ang mga sinasabi nila against you. Sige, maraming salamat po guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maraming salamat. Kayo ba, kung tatanungin kayo, ano po ba ang rason bakit po nagsasalita ang Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos? Ha? Dahil po ba sa fentanyl o ito ay pawang katotohanan? Okay, maraming salamat po guys. Maraming salamat. God bless you all.